Ginoong Dios nga labing gamahanan kanimo o Dios kami nagaduol, naghangyo pag-usab sa imuhang panabang nga kami o Dios imong hatagan og kahibalo, kaalam diha sa imong pulong nga ang among espirituhanong kinabuhi masangkap, malig-on Ginoo. Akong pag-ampo nga ikaw magahatag kanamo usab og grasya nga maaplikar kini sa among matag usa ka kinabuhi kanimo Ginoo ang tanan dungog ug himaya sa ngalan ni Hesus. Amen. Maayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo sa bag-ong Domingo nga iyang gihatag sa matag usa. Ang ato ang teksto karon makita sa Roma kapitulo 3 bersikulo 27 ngadto sa 31. Sumpay kini siya sa kung remember sa wali last time. Actually, tama na to sa 31, pero murag taas-taas. So, ako giputol. So, part 2 actually ni. So, ang teksto makita, diya, ang atong basahon. Unya, naunsa naman ang ato ang pagarbo. Gisalikway na. Sa unsang balaod, sa mga buhat ba? Dili. Hinuon pinaagi sa balaod sa pagtuo. Kay maoy atong pangunahuna nga ang tao himuong matarong pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. O ang Dios ba lamang sa mga Hudyo? Dili ba Dios usab siya sa mga hintil? Oo, sa mga hintil usab. Tungod kay usaraman ang Dios og iyang himuong matarong ang mga tinuli sumala sa ilang pagtuo og sa mga dili tinuli tungod sa pagtuo. Gisalikway ba nato ang balaod tungod sa maong pagtuo? Wala gayod. Hinuon gipaligon nato ang balaod. Karon natay tanawon nga video mahitungod ani kang Hiro Onoda. Kana ang istorya ni Hiro Onoda. So naa siya actually sa salida ana og kansa kana usa ka Japanese soldier, grabe ka dedicated sa iyahang pagkasundalo. No, maskin humana ang gira, di gyud siya motuo nga di gyud siya mo surrender og hangtod ni abot ang panahon nga ni surrender siya kay tungod kay pinagi lang gyud sa command sa iyang commander officer. No, si Hiro Onoda mura ni siya sama gyapon sa kadaghanang mga tao na basin humana ang kanabitong gira pakigbugno no nga nidaog na ang Kristo nga gipadala sa Dios pagpilde paglupig sa sala. Ang mga tao gapadayon gihapon sa pagpaningkamot, sa pagluwas sa ilahang kaugalingon, pakigbugno. Pero humana man. Mong ingon ni quote ni Charles Spurgeon, ingon dari, human nature's way of salvation is do. Buhat. But God's way of salvation is done. It's all done. You have but to rely by faith on the atonement which Christ accomplished on the cross. Humana, gilupig na ni Jesus ang dautan. Dito sa cross, gibayra na niya ang sala. Dito sa cross, iyan ang giabsorb ang justice sa Ginoo. Dito sa cross, iyan ang gilupig ang kamatayon. Humana, all we need to do is to surrender, to submit to His Lordship because Christ has conquered sin. But many people, murag si Hiro Onoda nga di gyud mo surrender.
para sila nga kaya gyapon niya makibugno sa kaning kamatayon nga kaning silot sa sala nga para sila kaya nila. But we need to submit to the lordship of Christ. No? Ug muna siya ang gisgotan diri sa Romans chapter 3 verses 27 to 31, no? Sa tuang pagsubay niini adto niaging mga Domingo ato nasabtan nga kaning justification by faith alone. Nasabtan nato nga kini gi-reveal na bisan pa sa Old Testament, no? Atong nasabtan nga si Abraham na himong matarong tungod sa iyang pagtuo sa Dios. Nga siya gideklarar nga matarong tungod kay siya nisalig sa Dios. Wala pa'y balaod ato nga time, wala pa lang 10 commandments. O giklaro dito bisan pa sa sunod nga mga sa chapter. God, no, illustrated the life of Abraham that he was justified by faith alone. O ato po nasabtan nga kaning justification is accomplished by Christ alone in His work of atonement, redemption on the cross. He paid the price. And of course, nasabtan po nato ginitawag nga propitiation, nga natagbaw ni Jesus ang kapungot sa Dios, ang hustisya sa Dios dito sa cross sa Kalbaryo. Nga kung kita mo tuo, kung kita mo salig, dili na kita paninglan sa Dios tungod kay si Kristo naman ang nibayad. Nga muna nga kita gideklarar nga matarong atubangan sa Ginoo tungod sa pagtuo. Now karon, unsa may implication niining salvation through faith alone, by faith alone? Or sa Latin or sa Reformer, ang ilahan ning gisulti sola fide, nga kita na matarong pinaagi sa pagtuo sa Dios. Unsa may implikasyon ana sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga nahimong matarong pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Adunay tulo ka butang atong isgutan. Og ato sang kada itong basahon kining muni sa ang big idea, no? Living under God's authority, giving Him glory is the outcome of sola fide. So muni sa ang kinatibuk-an nato nga pagtulunan karong taknaa nalangkob nini nga big idea. So, una, sola fide or justification, nahimo tang matarong pinagi sa pagtukang Kristo. Sola fide dismantles human boasting. Actually, human boasting. No, dismantles human boasting. No, matod pa sa verse 27, unya naunsa naman ang atong pagpasigarbo. Gisalikway na. So unsa may ibot pasabot aning pagpasigarbo? Matod pa sa Greek, no, kanisa bragging, boasting, no, nga gaisgot og kuno bitong about siyang kaugalingon nga accomplishment, no. Boasting, matod pa ni Merriam-Webster, is to praise oneself extravagantly in speech, speak of oneself with excessive pride, boasting about her accomplishment. O whether you like it or not, tungod sa ato ang human nature, naagitay tendency to boast, no? No? Naagitay inana nga klase nga kinaiya nga magpasigarbo sa ato ang mga nabuhat. No, mubayan na kasagara, no, makita na ko manglabay ko sa katlo mga karaan nga mga di ba karaan ng mga tao, no? Kana mga boomers ba nga tanan nga mga accomplishment no sa ilang mga anak o ni mga plaka diya nga proud, no, naay ganang bragging nga, oy muni akong nabuhat ug muni akong na-accomplishar og ipang display ang mga titles, mga awards diya sa gyud sala para makita oy muni akong na-accomplish. So naay tendency to boast. No? Naagi na siya nga atong mapataas ang atong kaugalingon tungod kay kita, no? Muma na siya ang konsekwensya sa sala. No muna kung imong tan-awon karon ang teknolohiya,
no, tungod sa ka-advance na sa technology, daghan na discover ang sensya, no, bisan dia sa medicine o bisan asa pang part da sa education, daghan na discover kon kani pong AI. So murag ang uban nahimo ng tapulan kay tungod ning AI kay kaning ChatGPT kung saan lang gyud daw ang imukan mo na manggawas na. So grabe na karon ang technology, and people think okay, they have accomplished much. But when it comes to our salvation, wag tayo ikapanghambog. Ingon sa Romans 2:17, but if you bear the name Jew and rely upon the law and boast in God. So ang Hudiyo na tendency, no? Munang gina-target ni Paul there is a Romans nga na like tendency to boast nga they are children of Abraham. They have the laws, they have sacrifices, og na sila tendency to boast that they are chosen people of God. No, na inana nga mo nang ginaguba, mo nang ginadismantle ni Paul nga kaning inyong gisaligan, kaning inyong heritage, kaning inyong kaliwat, wala ini siya silbi. Kay ang kaluwasan dili man pinaagi sa imong kaliwat, dili man pinaagi sa unsa mga rituals diha, dili sa templo kun dili sa pagtuo lang gyud sa Dios. Ang sample ani kaning rich young ruler. O isa ka adlaw na usa ka dato batanon, dato batanon, religious, usa pa gyud nga tao ni duol kang Hesus og nangutana unsay iyang buhaton. No, asa siya good teacher, ana kita, good teacher. Then ingon si Jesus, wala may laing maayo except ang Ginoo. Nangutana din ang saka kaning rich young ruler, unsa may akong buhaton? Akong buhaton. Aron ko makabaton og kinabuhing walay katapusan. Aningon si Jesus, you know the law. Thou shalt not kill and all those laws. Kapag familiar kayo ang rich young ruler ana nga time. Pero unsa man ang gitubag sa kaning dato, batanon og payos nga klase nga tao, religyoso. All this I have kept. Nasa'y confidence nga kaning balaod nga gisulti ni Moises, moral law, and bisan tingali kaning gitawag nga sacrificial law, iyahang gituman all I have kept. What am I still lacking? So nganong gisulti man ni Jesus Christ, nganong wala man siya diretso ningon, believe in me and you will have eternal life. Nganong sabuagan man siya ni Jesus sa balaod. Kay kaning rich young ruler, confident kay siya nga kaya niya nga mabuhat nga siya makasulod sa gangyarihan sa langit, una batanon, dato, religyoso. Pinaagi sa iyahang paningkamot. Pero atong nasabtan diri nga sige, mo man ka na confident man ka nga ikaw natuman nimo ni gisulti ni Jesus ang mga balaod. Pero sige, if you want to be complete, nalang kay usa ka butang nga kulang. Go and sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Come, follow me. So now, this is the implication of the first commandment. Di ba? Walay laing Dios gawas sa Ginoo. Ang implication nga, ang Ginoo ra gyud, pero kani nakita nato nga ang usa kining rich young ruler nga iya ding Ginoo ang iyang kwarta. So bagsak siya sa first commandment. Og dari nato nakita nga mas priority di ay sa kaning dato og batanon o religyoso nga tao ang iyang kwarta. Bagsak siya. Og diri atong nakita nga kini siya masulubon ni Hawa, huy abaga. Kay di niya kaya. Ingon dari, but when the young man heard the statement, he went away
grieving, for he was one who owed much property. So, then si Peter, or one of his disciples, truly I say to you, and Jesus Christ said to his disciples, truly I say to you, it is hard, lisod, so sa kadato nga makasulod sa gingharian sa langit. So kung ikaw nga gusto og daghang posisyon, na-warning, lisod. No kay na tendency to trust the wealth, yourself, and your possession more than God. Pero ano din si, okay, hard. Dahil sa ato sa ning isgutan ning asteroid, ako nakita, sa nga, kaning NASA, nakadiscover sila asteroid, nga psyche or psyche. Nga daghan kay bulawan. Nga dahil kay bulawan niya galibot-libot na siya sa atong solar system, nagtry sila og ilang kanap itong examine na sila ipadala, pero ang ila yung goal nga dadon kini nga asteroid sa kalibutan. So kung madala ni siya o galing madala, so matag usa na atay 93 billion dollars pag no? Enough na. So mahimo siyang common. So ang goal mahimo ng common, dili na sa awayan, mahimo ng common. So muna murag para sa ko, grabe magig kay ni ka imposible, grabe ka lisod, pero tingali tungod sa technology maabot ng panahon nga madala kini nga asteroid sa kalibutan. Lisod pero posible nga makaya. Pero when it comes to salvation, matod pa kaning lisod nga gisgutan ni Jesus diri, ang bot pasabot actually imposible. Impossible. No, ingon sa, when the disciple heard this, they were astonished and said, then who can be saved? Kinsa may maluwas kung lisod sa usa ka batanon, usa ka dato, o usa ka religyoso nga tao, nga para siya natuman niya ang balaod, na who can be saved? Kung tanawon ni, gitanaw tayo ni Peter, yung kagalingon na ako, tiguang, pobre, nawa, nanay. Then looking at them, Jesus said, with people, it is impossible. You have to realize that salvation is impossible for us. Dili lang lisod, kay naman lisod, pero makaya-kaya, pero kani imposible kayo. O beyond ni siya sa imong ability, beyond ni siya sa imong capacity, o walay works nga makapalit, ani nga kaluwasan kay imposible. Usa ni siya ka-imposible nga sama ni siya sa usa ka patay nga tagaag kinabuhi. Inana pag describe sa Biblia sa pagluwas sa tao. Raising the dead person back to life. Kinsa ra may makabuhat ana? With God, all things are possible. All things are possible. So therefore, we need to understand that salvation is, dili gid siya nato kaya. So, di ginato ni ikapanghambog nga sa tuagikan. Og diri pod in contrast sa to ang naisgutan sa rich young ruler, kani pod nga tao na nasa sa brink sa iyahang kamatayon. Og atong nasabtan mo man ni kasagara nga common nga wali sa kana bitong Holy Week. No? Naay usa ka kawatan dito sa cross nagbitay. Dili natin ibatanon kani nga kawatan. Actually, lisod siya kay ang iyahang panginabuhi mao man ang pagbuhat og krimen, no? Namoy ba nang inangabuhi kay krimen ang iyahang gipaka sa pagpakaon siyang pamilya, no? Ang pagbuhat og daotan. Nasakpan, gisilutan sa death penalty. Og atong nasabtan diha sa istorya no nga iyang giangkon nga sa iyang kauban nga kawatan nga walay pagtuo siya, gisulti niya sa iyang kaugalingon, we are punished justly. Kaning silot nga atong natagamtaman
Angayan kita niini kay makasasala ta. No, we are receiving what our actions deserve. The wages of sin is death. Iyang ko na. But this man, referring to Jesus, has done nothing wrong. Iyang gituhan nga kani si Jesus usa ka inosente, usa ka walay sala nga tao. Og diri ato pong nasabtan nga nihangyo siya kang Jesus, remember me when you come into your kingdom. Iyang gituhan nga si Jesus, Messiah, kingdom. Siya ang gipadala sa Dios, siya hari. Siya iyang nanghangyo siya. Remember me. Hinumdumi ko. Grabe nga paubos. Wala bang sa dawata ko, Lord, kundi hinumdumi ko. Unsa may saad sa Ginoo siya. Today, ingon ang pulong sa Ginoo. Today, you will be with me in paradise. Today, dili ugma, dili after 10 years, dili after 100 years. Today, you will be with me in paradise. Muning saad, sa tanan nga nituo ni salig kang Hesus nga today, naa kay luna sa iyang gingarian. The moment you trust in Him because He is the King in His kingdom. Muna siya, ato nasabtan nga unsa may ikapasigarbo aning kawatan nga nagbitay sa cross. Naa ba siya ika-offer? Wala. Unsa man ang iyang gibit-bit when He entered paradise? Ang saad sa tag-iya sa paradise. Muto siya, mura nituo siya, ug muning saad, nga muning iyang gigunitan, nga siya maluwas. Today. And this is also the same for all of us. Nga dapat atong i-give up, unsa man ang tanan nga atong gisaligan, ug usa lang gyud ang atong gisaligan, nga mao ang gibuhat ni Jesus ito sa cross, ang iyang saad. Ug mura gina ang atong gituuhan nga kita makadawat sa iyang saad nga kaluwasan kay siya may ni saad o kabaluta nga ang ni saad masaligan nabanhaw gikan sa patay ug tinuod ang iyang gisulti. Ug wa gid tay ikapanghambog. Wala tay ika-offer anything but we receive only the grace of God in our lives. Sa verse 27-28, sa unsang balaod nga kaning pagpasigarbo nga dili na siya dapat i-include sa ato ang kinabuhi sa buhat ba dili hinuon pinaagi sa balaod sa pagtuo. Kay maoy atong pangununa nga ang tao himuong matarong pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Mo ginabalik-balik ug sa in English we maintain. Dili gini siya mausab, dili gini siya maadyasan kaning salvation through faith alone in Christ alone by grace alone. We maintain, and regardless unsa man ginasulti sa kalibutan, unsa man ang gina-attack ani nga sa kalibutan kining doctrine, we must stand on this nga this is what this really is. Muni siya ang kamatuoran. Nga himong matarong ang tao pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Di ba? We understood nga kita nimong matarong pinaagi sa pagtuo. Basig nagunahuna nga kuan manggod ang akong pagtuo, hugot. Nabayan na ano? Hugot nga pagtuo. So, mas man ang hugot nga pagtuo.
Now, atong sabton kaning the instrumental nga cause nga kita maluwas kaning pagtuo, we realize that dili gyapon ni siya gikan nimo. It is by grace that you have been saved through faith. This is not from yourself. This is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. Nga dili ka mo hindi makaingon si mo kalingon makapanghambog nga akong pagtuo naluwas ko tungod kay hugot ang iya medyo mapiki. Nga kaning pagtuo nga nakaluwas nimo gasa gyapon ni sa Dios. Klaro kayo ang message diya sa Acts 16:14. Si Lydia nagsimba, nakadungog sa wali ni Apostle Paul. So sa gospel og diri ato nakita nga the Lord opened her heart to respond to Paul's message. Ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing aron siya maka-respond in faith and in repentance, because unless the grace of God operates in her heart, she could not submit to the Lordship of Christ because her heart is hard, closed. God needs to open it so that she could respond in faith and in repentance. That's why muna sa atong paglaom, munang priminti tagaon po, Lord, luwasak kining tawhana kay ang Ginoo ra maoy makaabli sa iyang kasing-kasing nga siya maluwas. That's why salvation is by grace. Yeah, even the faith that you utter into Christ is grace from God. Nagrasyahan ka. Nakadawat ka usa ka gift nga grabe ka amazing, with an amazing grace. And then sige nagunaw na ka, yes, tingali gitagaan lang ko sa Ginoo start, then ako na dayon magpadayon. Murabag, okay, dako naman ka, okay na ka, o sige, ikaw na'y bahala. Ikaw na'y bahala, hantod mahuman nimo ang journey sa imong Christian faith. Sa Romans 15:5, now may the God who gives endurance and encouragement grant you harmony with one another in Christ Jesus. So bisan gali, gitagaan na pagtuo sa Dios aron kita maluwas. Mumana sa gitagaan ta niya kinabuhi. Nganong God enables us to respond, and even sa atong pag-journey as a Christian, facing different struggles, different problems, problema sa palimalay, problema sa negosyo, problema sa bisan unsa nga problema, mga tribulations. One thing for sure is that we are able to endure because God gives us grace again. Grasya gyapon nga kita makalahutay. Wa gyud tay kapanghambog. Gikan sa Ginoo ang kaluwasan o kini nga kaluwasan nga grasya iya gyapon ginasustain kita aron kita makahuman nining lumba sa kinabuhi. So wala gyud tay ikahambog sa Ginoo gyud. That's why Paul ingon siya sa Galatians 6:14, but as for me, may I never boast. You know Paul, dahil bright kay siya nga tao. He accomplished much as an apostle. He performed miracle. Na yung mga revelations nga iyang nadawat gikan sa Ginoo. Gikan siya sa tribe ni Benjamin. Daghan, he is under Gamaliel. Taas siya kanang naeskwilahan. But ingon siya, I never boast. Dili ko makapanghambog. Dili ko makasulti sa Ginoo, Lord. Dawata ko si mong gangarian, Lord. Kay muni ako, accomplishment. I never boast. Usa lang yun ang iyang giboast, except the cross of our Lord Jesus Christ. And this is what we should be doing. That we rely upon the cross of Christ. Christ alone, His mercy and His grace, remove the cross and the life of Paul will be destroyed. All his hope, his future, his significance lies upon the cross of Christ.
And even John the Baptist said, He must increase and I must decrease. Christ should be magnified in my life, not me. Dili kita ang bida. Dili kita ang ma-exalt, kundi si Jesus. Kumusta mamanggawas sa imong baba? Mag-converse ka sa imong silingan. Sa imuhang mga, kung naay mga, kami tawag ka na itong reunion sa kanang high school or college. So yung manggawas. Kuan mo ko ron. Muna akong, I hope ang manggawas atong mga ngabil mo ang kaayo sa Dios sa atong kinabuhi tungod kita gipasaylo, tungod kita giluwas, kita nakadawat og grasya nga dili kita angayan. That's why we share the gospel. Because muni siya ang paglaom nato. Sola fide dismantles human boasting. For salvation is not by works, but by grace of God alone. You believe in Christ not because you are wiser, that you are more moral than other person. You believe in Christ because God enables you by His grace to believe in Christ. God opens your eyes. God opens your heart to see the preciousness of Christ. That's why you submit to the Lordship of Christ. We cannot brag now. We made the right choice to believe in Christ. Kada sila, basig piki na sila, ako, nakabuhat to unsay sakto, o nakadecide ko unsay sakto. No. Because only by the grace of God, you're able to believe in Christ. Not by works. Wa tayo ka panghambog. That's why Christians should be the humblest man in the face of the planet. Our knees mapiko, worshiping our Savior, for He has granted His grace to us. Ikadua, sola fide destroys wall of partiality. Living under God's authority, giving Him glory is the outcome of sola fide. Og muni siya ang kaduha nato nga point. Then ingon dari sa Romans 29, ang Dios ba lamang sa mga Hudyo? Dili ba Dios manusab siya sa mga Hintil or sa mga dili Hudyo? Ang mga Hudyo grabe sila ka proud nga kamo mga Gentiles, mga kuan mo, pagano. Kami, nag-worship mi sa tinuod nga Dios. Gusto ka mo worship, ani? Nga Ginoo? Patuli sa, pagkuan sa, paghugas niya, sabay mo sa amo, sabay mo. Kay di mo kasimba, kung dili mo, muapil sa amuang mga ritual sa guban pa. They believe that God is God for the Jews only. Muna ang ilahang boasting. But yung gibungkag ni Apostle Paul nga, hey, mga Hudiyo, dili mo special. Dili mo na, wala mo'y edge or something nga, murag ika-proud nga, mas kuan mo, kanang unique kaysa sa uban. Ang Diyos usab sa mga Hintil or sa mga dili Hudyo. Iklaro na ni Apostle Paul. Kaya nga naman, kay usaraman ang Diyos. Og iyang himong matarong ang mga tinuli sumala sa ilang pagtuo o ang mga dili tinuli tungod sa ilang pagtuo. Mga Hudyo, mga fellow Israelites, kita naluwas, kamo naluwas, dili man kay tungod sa mga sakripisyo, dili man tungod sa inyong mga cleansing ng mga rituals diha, dili man tungod kay kaliwat mo ni Abraham, naluwas mo tungod sa inyong pagtuo, pagsalig kang Hesus.
kamo mga Gentiles, the same thing. Naluwas tungod sa grasya sa Ginoo. So unsa may ikapanghambog wala. So gibuak ni Paul unsa man ang kanang wall of partiality o favoritism or distinction nga usa na ta diha sa lawas ni Jesus. O unsa man ang mga butang nga naka-divide, wala na siya. Kaingon dari sa Galatians 3:28, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are one in Christ Jesus. So when you come here to church, atong pangunahuna, ato ang nga kita nagsimba sa usa ka Dios, ug atong biyaan unsa man ang mga butang nga nakahatag og kana bitong division diha. Tingali you are special sa imuhang pamilya nga tungod kay unsay naabot nimo. When you come to church, you need to realize that we are one. Regardless unsay naabot nimo, unsay degree nimo, unsa man imong status sa kinabuhi, we are one in Christ. And that should be the motivation that we are worshiping Christ Jesus, because we are all one. Walay lingkuranan sa para ni siya sa kuan. Kang sa bakay taw gani, mayor kani dere kamo mga kuan didto mo sa ba? Pani pang yellow, pang pula, pang green. Wala na siya. All are one in Christ. All are one in Christ. We are one body. Those who understand the gospel cannot possibly look down on anyone, since we are saved by sheer grace, not by their perfect doctrine or strong moral character. Muna siya ibutang sa itong unahuna perminti. Kung mabot ang panahon nga mutaas ang atong liog, be reminded of the gospel of Christ. Kaning gospel is, muna siya ang pangputol sa pride. Kaya itong, mangmura sa, dahil ako kayo nga atsa, nga ginaputol ang pride sa katao. So if you are thinking highly of yourself, go back to the gospel and be reminded that you are dead, being made alive in Christ. And that's destroys our boasting. Sola fide destroys partiality, thus making one and equal in Christ. We are one. We are one body. No? Thirdly, sola fide establishes the law. Establishes the law. No? Living under God's authority, giving Him glory is the outcome of sola fide. O sa Romans 3:31, gisalikway ba nato ang balaod tungod sa maong pagtuo? Muni ang pangutanan ni Paul, rhetorical question, nga wala na ba'y pulos ang balaod? Wala na ba ni pulos ning moral law? Kay pagtuo na lamang tanan. Ako nito, so ako na lang ning ibaliwala, kay nito naman ko, so I can live my life, whatever I want, because I believe. Mo ba na siya ang implication, ani? Wala gayud, hinuon, gipaligon nato ang balaod. Muni sa gipaligon, na-establish ang law. Unsa man giday rason nga nung gihatag sa Ginoo ang balaod? Unsa man giday rason nga nung naay balaod? Mo ba na siya ang rason nga gitagaan ta sa Ginoo steps to enter heaven, nga kada tuman sa balaod burag hagdanan nga gakasaka ta? Mo man ni, no? According sa mga scholars, muni ang ilahang rason, muning rason nga nung gihatag ang balaod aron sa kayuhan sa mga Israelites. Panalipdan sila sa kadautan nga ang sala aduna gayoy silot nga makadaot sila, so naay balaod aron sila maprotektahan. Mo ba niya itong ginabuhat, di ba? Sa itong mga anak, na remember na ko nga sa Amira,
Ako naman na siya last time, pag gamay pa kayo to shot, maybe 2 years old or 3. Tingala ko wala na. Sa balay, tuwa naman ay dito sa plaza, nga siya rosa, gadula sa mga bata niya, kato pandemic nga time. Wa na nanghid. Nga mulaag. Kasi pag, ako nga, squad karon, di na ka makagawas kung di ka mananghid. Di gawas yapon, wa na, nabunalan na yun. Di ba? Ana man na, kay ang balaod para sa kaayuhan. O kanipang balaod is to reveal Himself to them nga God is holy, God is righteous, and when you read the law, ayaw pag-una nga, grabe jud kayo, KJ kay si Lord. No, it reveals that He is holy, that He is righteous. Nga inani na yung Diyos nga gisimba nato, nga siya balaan. Nga dili sama sa Diyos sa mga pagano, kundi Diyos sa tanan nga siya holy and righteous. It reveals His character. Nasunod, to set them apart in order to reveal Himself to others. And fourthly, to reveal humanity's need of a Savior. Nganong gisulti ni Jesus ang balaod atong rich young ruler? Aron ma-realize atong batanon nga dato nga nagsalig siya ang pagkamataro nga maayo siya. Ma-realize niya nga makasasala po day siya. Tungod kay makasasala siya, di niya maluwas ang iyang kagulingon. Siya manginahanglan og Savior. Siya nanginahanglan og maluluwas. Kung saan mo naging importante nga ginashare po nato ang balaod, ngano mag-share ta gospel atong i-share man ang holiness ni God, ang iyang moral law. Dili man to condemn. Kung ay isa ka pastor o magwawali diri nga sa manag pangigo, usa man na siya, oy. Dili man na aron ka i-condemn kun dili to helping you realize that you cannot do it on your own. You need a Savior. You need Jesus in your life to help you endure, to help you overcome that sin that you are struggling. Kana ba? Nga ma-open na itong unahuna nga, Lord, I need you. Di na ko kaya, Lord. Muna siya ang pasabot nga, kanang naani mga balaod or ma-realize na ito nga, we are inadequate. Wala tay kusog, wala tay kakapas nga ma-produce kining fruit of the Holy Spirit in us, knowing that we are sinners. We need Jesus in our lives. Mumana. Galatians 3:24. According to Paul, the law, ang balaod, became our guardian to lead us to Christ. Siya ang nagtudlo, nagwardya nga ang mga Israelita ilang ma-prepare sila sa pag-abot ni Jesus nga maoy ultimate lawgiver and the one who fulfills all the law and lead them to trust and rely upon Christ alone. The law is our guardian. Mura ni siya og kana bitong dispatcher sa jeep. Nga sakay mo, alay mo, tawag. Padulong ni siya sa maning dapita. Kugon, sakay na, sakay. Guardian, lead us to Christ, enabling us to trust Christ. No? And then, of course, na law, but we have to remind ourselves that for the grace of God has appeared, bringing salvation to everyone. To everyone. So, naibalaod, ma-realize na ito, di na ito kaya, ay kabalaka. Ana, I got you. Naig-grace nga mo salo ni mo. Naig-grace nga mo ni-able ni mo. Naig-grasya nga tagaan ka o kusog, gikinahanglan ni mo aron ma-produce ang Christ-like character sa matag usa ka kinabuhi. The grace of God has appeared, bringing salvation to everyone. Actually, the grace of God is that's Jesus Christ, bringing salvation to everyone. It instructs us renounce ungodliness and worldly passions and to live sensible and upright and godly lives in the present age. Muni siya ang purpose. Yes, there's law and of course napoy grace. They're working together. They're working together. So, Christians, we love the law of God. Dapat, lagi na siya, we love the law of God. And by reading the law of God, we turn to the grace of God.
Lord, grasahay ko, Lord. Ang Lord doon, nag-ingon, Lord, nga, na, kining kasuko, o sabani, or na kining lust. Hindi na ako ni kaya, Lord. I need your grace. I need your grace, Lord. Kung sa man ang struggle nimo sa sala, and the law tells you, oy, nakailan nga problema, turn to the grace of God. Open na siya. Welcome mo man ang i-challenge ta sa Hebrews, come to the throne of grace and you will find mercy in times of your need, whatever you need right now. Kung sa man ang imong need, whether physically or emotionally or you're struggling with sin, come to the throne of grace. Because the law says, go to Christ, trust Christ, rely upon Christ. Muna ang purpose sa balaod. Sola fide compels believers to establish God's law as manifested fruit. No? Nagmanifest ang bunga sa ato ang pagkamatarong. Muna siya dapat ang ato ang makita sa matag usa ka kinabuhi. So, struggle yun. No? I-struggle kita. So, kahit tagrasya nga, kada buntag, makamatag kita aning wali. You know? Now, living under God's authority is, give Him glory is the outcome of sola fide. Na one time, niduol akong anak, nagpapalit siya o nasi nakita nga Barbie mo dito. So, siya kwarta, duol siya sa kuat. Nagpauban siya, pana-pao ka na. Marami ito, nga sa una, inanay man ko karon siya naman. Ay, problema ko, di ko sa kupita pila. 20, sir. Ay, 20. Eh, nabi daw, si Amira, kung nasa gikinahanglan mo duol sa papa, dahil ng papa mo duol sa mama, kay naman ang budget. Ang point lang, ana, no? Inala mo data, no? Nabi taong panahon nga, Lord, di ako ni kaya. Ako kayong problema. Di lang sa negosyo, dili lang sa pamilya, pati ako kakalingon, problemado kayo. Duol ta. Kaya ang atong amahan sa langit, able to provide. Able to provide whatever you need. Munang privilege kita, kining justification by grace alone, because you are now considered His child. Iyang anak. Unsa man ang imo ang gikinahanglan duol. O muna nga ang resulta ni we should be under upon God's authority, giving Him glory. Muna sa dapat ang makita sa mga tao nga na-justified in Christ. Declared righteous, we're clothed in His righteousness. And the outcome is to God be the glory. At pakpakan ng Ginoo. Let us pray. Lord, daghang salamat for helping us realize our need of You. Lord, makasasala mi, Lord. Yes, we are declared righteous in Your sight by the virtue of Christ's death alone. But the reality, Lord, we're still sinners. We need Your grace every day. O ang mo ang confidence na aragi diha kanim, knowing that Christ is enough for us. Our sufficiency comes in Christ and His cross. And I pray, Lord, sa imong katawhan, ng imong ligunon, tabangan sila sa tanan nilang gi-go through karon. And I pray that all glory and honor belongs to You alone. In Jesus' name, Amen.